Meron ho tayo na subscriber na mag-asawa na taga diyan sa atin sa Pilipinas, nag-request ho sa akin ng dahil may nabalitaan ho daw sila na maghihigpit na ho daw dito sa Canada, yung regarding ho doon sa mga student visa, ate, kuya, pasensya na ho kayo at wala ho akong kakayahan i-vlog yon, wala ho akong idea, pero napanood ko po yun sa Omni News at napapanood ko po rin yun sa TikTok ho at sa ibang social media, gayon pa man, nag-send naman ho ako sa inyo ng link ng mga vlogger dito sa Canada na sila talaga yung mga dating student visa at student visa pa rin. Sila, panoorin nyo po yung mga vlog nila sa YouTube at para mabigyan po kayo ng maganda at kumpleto at detalyadong impormasyon. Dahil pag sa akin ho, yung mga ibinabalag ko lang yun hong mga buhay namin dito, yung mga pang-araw-araw namin ginagawa, at pag minsan nakakapag-share ho naman ako ng kaunting kaalaman, pag minsan lang ngayon, siya ay pasensya na ho kayo at sana ho matuloy kayo dito sa Canada at magkaroon po ng progress ang application nyo ho papunta rito. Wag ho kayo mawala ng pag-asa, ay maraming salamat ho sa inyo sa pagsubaybay sa aking munting channel. Yo, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay buwan ng Pebrero. Ados ho, bali kwan ho ngayon, nakalalabas lang ho natin ngayon sa trabaho at gaya ho ng dati, susunduin ho natin ang mahal na reyna. Ang oras ho ngayon ay 2:40 ng hapon. Kamusta ho kayo? Sana ho kayo ay ayos laan diyan. Ano ho bang weather ngayon sa Edmonton? Positive 3, positive 4 ngayon ngayon ho ay araw ng Biyernes. Masaya na naman ho tayo at weekends na naman. May time na naman ho tayo sa ating pamilya para manood ng movie, magbanding sa bahay, at kung may pagkakataon, pwedeng maggala-gala sa labas. Siya, samahan nyo ho ako at tayo ho'y magkwentuhan. At bago hong lahat, kamusta ho kayo at maligayang araw ho ng Biyernes sa inyong lahat. Eto, on the way na ho tayo sa trabaho ho ng mahal na reyna at sa kasalukuyan 2:45 ho ng hapon, February to, araw ho ng Biyernes. Ito ho ang itsura ng Edmonton, Alberta. Gaya ng sabi ko ho kanina, ang temperature ho ngayon, positive 3, positive 4, ano ho bang maikukwento ko? Ako ho'y masaya at kahapon, February 1 ay nag-start na ho ako mag-cleaning, at gaya nga ho nung sabi ko nung mga nakaraang vlog ko, maaga ho kaming nakakauwi sa bahay. 2:30, alas 3 nasa bahay na kami. Sayang naman ho ang panahon kung wala ho akong gagawin, kung nakatunga nga lang sa bahay. Nagkaroon ho tayo ng pagkakataon at binigyan ho tayo ng pagkakataon na bigyan ho ng kaunting trabaho ng part-time. Bali, nag-start na ho ako hapon maglinis. Binigyan lahat ho, ang lilinisin ko ho ay tatlong area, tatlong building, yung isang building, clinic. Yung clinic na yon ay para sa mga buntis, yan. Parang sa mga, kasi nag-ultrasound sila doon yun ang mga nakita kong equipment doon. Tapos nag-acupuncture ba ang tawag doon? Yun ho yung building na lilinisin ko, Tapos may dalawa pa rin ho akong building na lilinisin. Yung dalawang building na yon, isa lang daw may-ari nun. Bale, para siyang butika. Para siyang kung sa Pilipinas Mercury Drug,
Pero ang itinitinda nila ay yung mga herbal medicine. Yung mga organic medicine pala, hindi herbal, organic medicine. Yun ho ang sabi sa akin ng aking bossing na kumuha ho sa akin para maglinis sa kanyang kumpanya. Ano ho? Ay siya, maganda ho naman ang ibinigay sa aking schedule. Tapos binigyan niya ho ako ng 18 days. Yan, 18 days. Sa loob ho ng isang buwan, binigyan niya ako ng 18 days. Tapos ang sabi niya, doon daw sa 18 days na yon, kada araw ang oras ko daw para linisin yung area na in-endorse niya sa akin ay maximum na daw yun ng mga 2 hours. At kung nakuha ko na daw ang routine, kung nakuha ko na daw yung mga pasikot-sikot, baka daw wala pang 2 hours or mga 1.5 hour ay tapos na daw ako. Ano? Ay siya, ako ho naman ay natutuwa at kahit papaano ay pandagdag ho sa ating mga gastusin. O kaya pandagdag ho sa mga nagastos ho namin. At syempre, lingid ho sa inyong kaalaman. Syempre, dumating yung aking biyanan dito, tapos yung aking ama't ina, binook na ho namin ng ticket papunta dito sa Edmonton, Alberta, ay pandagdag ho doon sa mga ikinaskas namin na credit card. Ano ho? Pandagdag pambayad utang. Yan. Ay siya, ako ho'y natutuwa at ang sabi nga ho nung aking bossing, napakaswerte mo dahil ganitong clinic, ganitong building, ganitong area ang lilinisin mo. Bali yun hong isang building ay kuwan ho siya, yun nga, clinic siya na para sa for example, magpapa-check up ka, tapos para lang po sa mga buntis. Ano ho? Yan, nag-ultrasound sila doon ng mga buntis. Tapos ang kagandahan doon, yung mga customer nila pag pupunta doon, parang may inilalagay pa sa ilalim ng paa ng sapatos at para hindi magkadumi yung flooring. Tapos ang isa pa doon, ang ginagawa lang namin, sweep map dusting. Ano ho? Yan. Tapos ang sabi ng bossing ko, every week i-detailed nyo to. Yan, sabi sa akin gayon, ay talagang napakalinis ho ng lugar. Dahil ang sabi niya sa akin, yung ibang hawak ko, mga opisina ng construction worker, mga opisina ng mga nagwe-welding, ay napakahirap linisin. Itong building na to, i-maintain nyo lang, napakaswerte nyo na dito. Tapos nga ho yung 2 building na nabanggit ko kanina, kasi bali 3 building yun yung 2 building para siyang butika yun nga ho, mga organic medicine daw yun, yung pagkakasabi sa akin ni kuya. Abay, hindi na ho masama dahil ho kinumpute ko, parang ang sumatotal ay binigyan ako ng 41.50 per hour. So 2 oras ako maglilinis, so kumikita ako ng mahigit $80. Isang punta ko doon. Kasi kuwan ho isang punta ko 2 oras ano ho. Ay ang sabi pa niya, pag magaling ka na, pag alam mo na ang routine, baka panis na yan sa'yo, wala pang 2 oras yan. Pero sa tingin ko doon ay talagang kayang-kaya ko ngayon ng wala pang 2 oras. Ano? Ito ho, na-share ko lang ho sa inyo na dito ho sa Canada, wag ka laang suplado, wag ka laang maarte, ay hindi ho tayo mawawalan ng trabaho, no? Aba, ay napakalaking tulong noon. Aba, ang pag-compute ko sa kwan ay, ang pagkaka-compute ko doon sa ipasasahod niya sa akin, 41.50, kung ita-times ko yon sa 18 araw na duty ko, ay para nagre-range siya ng mga 1.5 monthly. Pero syempre, ang katotohanan dito sa Canada, syempre, kakaltasin ko ang gasolina. Syempre, kakaltasin ko yung sa maintenance ng sasakyan. Dahil ako ho, ang diskarte ko, kada buwan, nagtatago ako, nagsusubi ako ng $15 at para pag ako'y nagpa-change oil ng sasakyan, nagpa-maintenance, may madudukot ho ako, ano? Pero ang sabi naman ni kuya dati, kaso kailangan kong i-clarify dito sa bossing ko ang sabi niya, dati, noong tinuran niya ako sa lugar, na yun daw sa tax ba, hindi ko alam kung siya na ang bahala sa tax, kung dadagdagan pa niya 1.5 o
nakapix na yon. So hindi ko lang kailangan ko hong i-clarify yung sa kanya. Ito hong bossing ko ngayon ay napakabait ho. At ang sabi nga niya sa akin, alam mo, someday pag medyo luwag na kayo ng asawa mo, pwede kitang tulungan, pwede kitang samahan sa opisina para magkaroon ka ng ganito, yung ginagawa ko, yung may sarili kang cleaning, para daw ho magpa-franchise. Ano ho? Gaya nga ho nung sabi ko nung nakaraang vlog, meron na siyang hawak na 16 buildings yan na nililinis niya, tapos may mga tao siya. At yun nga, kabilang na ho kami sa mga tao niya. Aba, hindi na ho masama yung kikita ko ng 1.5 ano ho? Na monthly dito sa sa trabaho kong ito. At ang kagandahan pa nito, palibhasa nga siya maayos kausap, ang ibinigay niya sa amin yung malapit lang ho sa bahay namin, 6 to 8 minutes drive. Ay napakaswerte ano ho. Ay siya, gaya ho ng sabi ko sa inyo, dito ho sa Edmonton, Alberta, dito ho sa Canada, wag kalaong hong maarte at suplado o suplada dito, ay nako, ay hindi ka humawawala ng trabaho dito. Yun lang po ang tangi kong may share sa inyo, no? Aba, ay 1.5, magkano na yun sa Pilipinas ang 1.5? Parang nasa 50,000 kung i-convert natin sa peso. Ay siya, ako ho'y masaya. At kahit papaano ay talagang malaking tulong yung 1.5 na papasok ho sa ating account. Ano ha? Ay siya, ito ho ang itsura ng Edmonton, Alberta. Siguro mga 5 minutes nasa trabaho na ho tayo ng mahal na Reyna. Ano ha? Basta napakasimple lang ho ng gagawin namin doon. Ibabacuum lang yung carpet, yung malapit sa main entrance. Tapos ilan yung CR doon sa isang building na clinic, ilan ang CR doon? 4. Napakalinis naman ho ng CR. At syempre nga ho, masisela ng customer, mga buntes, ano ho, yung mga nagpapa-ultrasound. Tapos meron din daw acupuncture doon Tapos dito naman sa doon sa parang butika na lilinisin namin, naman doon, yun nga po, parang mercury drug, parang may mga naka-display na gamot. Doon lang kami magpo-focus sa flooring. Yun nga, sweep and mop, tapos dusting, linis ng CR. Ano ha? Yan. O bakit kaya traffic din Ay siya, na-share ko lang ho sa inyo. At kahit ho pa paano, ay nagkaroon ho tayo ng pagkakakitaan. Ano ho? Talaga hong pag pang umaga ka, morning shift dito sa Canada, at ikaw naman hindi pagod sa pang umaga mong trabaho, ay napakasarap ho mag part time. Ano ha? Yan. Tsaka kagandahan dito ay malapit lang ho sa lugar namin yung aming lilinisin. Ay siya, kuya, kung napapanood mo ang vlog kong ito, ay mabuhay kayong mag-asawa, at maraming salamat ho sa inyo, no? Yan. Ito, andito na ho tayo sa trabaho ng mahal na Reyna. Pasensya na ho kayo at naputol kanina. At tumawag ho siya at tinatanong kung okay, nasaan na. Siguro yung na-inep. Sabi ko lumabas na at tayo malapit na. Saan ba tayo naputol kanina? Yun nga po, may nag-comment ho sa ating YouTube channel nitong huling vlog natin, na syempre nga ho, nung nakaraang vlog natin nabanggit ko na na ako nga ho'y magpa-part-time sa cleaning. Ay nagtatanong ho si kuya kung pwede pa. Pero ang sabi ko naman ho dito sa bossing ko kay kuya, sabihan niya ako pag merong mga bagong building siya, pumayag naman ho siya. Ano ho? Ang sabi niya in time. Yan. Kasi ho, yun hong, kung hindi ako nagkakamali, itong business ho ni kuya, nag-franchise po siya. So syempre hindi lang naman daw siya ang franchise So pag daw may mga bagong customer, mga bagong area, syempre may mga nakalista kung sino hong bibigyan ng bagong lugar, ng bagong building na mga lilinisin. Ano ho? Siya, andito na ang mahal na Reyna. Ito, kasama na ho natin ang mahal na Reyna. Maghige muna sa ako. Yan
So, masaya ho kami at Friday na naman. Ano kayong panunuorin natin mamaya sa Netflix, ano? Baldaan nga tayo ng Saan? ng Dollar Store. Dollar Store, bakit? Bibili lang. Bibiling ka? Nabilis lang. Sige, so dadaan muna ho daw kami ng Dollar Store. Sabi ng mahal na Reyna, ano ko yung bibilhin? Eh siya, yun nga ho, masaya ho tayo pag Friday at family time. Bahala na yung aming anak na si Utoy kung anong panunuorin namin mamaya sa Netflix, ano ho? Ano kayo maluto? Mag-superstar tayo. Superstar? Ano bibilhin? Liempo. Magsisinigang o lechong kawali? Napanood ko sa Facebook. Sige. Okay. Yun nga po, asawa ko, na-share ko sa kanila, nasabi ko, masaya ako, masaya tayo kahit papaano. Siyempre, nakatengga lang ako sa bahay, ikaw, di ba? Na nakahilata. Kasi 2:30, alas 3, nasa bahay na kami, no ho? Hindi naman ho pagod sa trabaho. Kaya maganda pa rin, nauukol pa rin na mag-part-time, ano ho? Malaking tulong ho yun. Yung ganung part-time at kahit papaano wag lang tayong maselan sa trabaho, may napasok na pera sa ating account, ano ha. Dito ho sa Canada, masipag ka lang ho dito, hindi ho kayo magugutom, ano. Ayun nga ho, na-share ko sa inyo kasi asawa ko, nasabi ko sa kanila 18 days tayo magtatrabaho. Kasi ang trabaho natin Monday to Friday. Weekdays. Basta 18 days yung compute yung ni Kuya Julius Weekdays lang. Tapos 2 hours. Tapos ang sabi pa niya, pag yung alam mo na ang routine, mabilis na lang, which is totoo naman kasi alam din nung nasa Labrador City pa tayo, nung first time natin mag-cleaning, matagal tayo nung una, pero nung nakuha na natin yung pasikot-sikot, mabilis na. Kasi kahapon ho kami nag-training, kahapon ho kami nag-start. Bale, nag-start tayo kahapon ng alas 8. Ang kasama natin si kuya tsaka yung bayaw niya. Nag-start tayo ng 8:30, pero ang usapan alas 8. Kaya inabot tayo ng 8:30, nag-ikot-ikot pa tayo, di ba? Pero natapos tayo ng 10:30 ng gabi. So ilang oras 'yon? 2 hours. 8:30 tayo nagsimula. Tapos 10:30, di ba? So not bad. Tapos kinukwento ko sa kanila na maswerte na tayo kasi yung ibinigay nila sa atin na area, hindi yung parang sa mga construction na opisina, di ba? Na puro putik. Yung kasi parang maselan. Clinic kasi siya. Clinic, ano yung sabi ko sa kanila? Tama ba? Yung para sa mga obigay ni ba yan? Sa mga buntis? Nag-ultrasound? Fertility clinic. Yun! Fertility clinic. Ang hirap pa. Ang hirap ng hindi kabisado ang gayon na. Tapos sabi mo pa, may mga acupuncture pa. May acupuncture. Magpapa-acupuncture nga ako. Okay. Malay mo, ma-hired ka daw, receptionist, di ba? May viewers tayong hiring sa kanila, no? Nagtatanong nga po pala yung mahal na Reyna. Kasi ito nga po, kita nyo naman, yung ginagawa ko araw-araw, sinusundo ko siya. Baka daw may alang kayong work na dito lang po sa west side lang po. Yan, nagtatanong ho asawa ko, baka daw may alang kayong trabaho. Pero may mga in-apply na po siya, may mga tawag na po rin, may mga email na. Pero syempre ho, kung may ma-recommenda nyo ang aking asawa, dito lang po sa west side, ngayon pa lang ho ako yung nagpapasalamat na sa inyo, Yan. Yun lang po. Ano ang background ko? Ang background ho ng aking asawa, dati ho siyang manager ng McDonald's, dating manager sa Pilipinas, dating receptionist, dating front desk, dating admin. Yan, yun yung background niya. Yan. So, baka lang naman ho, syempre, may mga tumawag na naman ho sa kanya, nagbabaka sakali lang ho. Kasi sa totoo lang yung mga kasi sa totoo lang ho, yung mga tumawag sa kanya medyo may kalayuan. Pinipilit ko ho siya na mag-apply dito sa lugar namin. Dito po sa west area ng Edmonton,
hindi ko naman ho siya maipasok dito sa trabaho ko sa Sintas. Parang nag-iisip ako na ayaw ko naman siyang katrabaho. At mahirap ho din naman yung, syempre, ganito ho, bakit ba tayo magpaplastikan pa dito? Syempre, halimbawa, umabsent ako. Gusto nating maggala-gala, gusto ko umabsent. Paano pag pares tayong absent? Eh di mabubuko na magkasama tayo, pares absent. Di ba? Eh, doon na lang ho tayo sa reality, sa realidad. Ano ha, yan. Ay, yun lang po. Tsaka pag nagpapaikot-ikot ka, lagot ka sa Yeah. Ayun lang po ang aming ma-share. Yun po, hindi ho ako nahiya. Hindi ko ho ipinagyayabang yung sinabi kong sahod na iyon. Ano? Dito ho sa Canada, gaya ng sabi ko kanina, masipag lang ho tayo. Hindi ho tayo mawawala ng trabaho. Wag lang ho tayo mapili sa trabaho. Hindi ho tayo magugutom dito. Ano ho? Yan. Tsaka habang bata pa. Habang bata pa ho, papaspasan na natin. Ano ho? Yan. Tawag ho doon, pasensya na ho kayo at baka ang iba sa inyo ay nayabangan sa akin na sinabi ko pa ang sahod ko ay di For sure. di pagdating ho ng payslip ko, hindi pakikita ko ho sa inyo. Basta ang offer sa akin ni Kuya, 1.5 for 18 days, 2 hours a day. So, ang tanong doon kung dadagdagan pa niya yon, kung pwede ko pang pakiusapan na siya ang magbayad ng tax. Kasi may ibibigay siya sa atin, di ba? 84 ba ang tawag doon? Ano? May sinabi siya eh. Hindi ko alam kung ano bang sinabi niya. Oo, basta ganun. Hindi siya iaano sa... Saan? Basta mag-a-apply tayo ng pang sole proprietorship na. Okay. Kasi ang hiling ko po dito sa aking bossing, kay Kuya, ay cash. Kaso sabi niya hindi pwede kasi legal tayo. Kasi pasasahurin ko kayo through payroll. So, hindi po pwede. Ano ha? Siyempre, mas maganda ho sana pag cash, ano? Kasi hindi na, ha? Magsa-superstore ba tayo? Magsusuperstore? Kung gusto mo, umuwi muna tayo sa bahay, daanan natin sila. Oo, para Ah. makapaglakad-lakad Okay. sa ano. Ay siya, magbabalik ho tayo mamaya. At masaya ho tayo. Kahit ho pa paano, may pandagdag ho tayo at may pambayad sa mga gastusin. Magkita-kita ho tayo mamaya. Maraming salamat. Tawagan ko si Kelvin na. Ay siya, andito na ho kami sa bahay. Hindi ho syempre matatapos ang araw na ito na hindi ho ako nagpapaalam sa inyo, ano ho. Doon ho nga pala sa mag-asawa na nagtanong ho sa akin na regarding ho doon sa doon sa pagbabago sa student visa. 'Di ba? May changes, May changes. na kasi may nag-request sa akin na i-vlog ko daw 'yon. Sabi ko sa kanila, wala akong kakayahan at wala akong kakayahan at saka Wala kang sapat na kaalaman. wala akong sapat na kaalaman. Ano ho? Siya kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Happy weekends everyone. Hanggang sa muli. God bless everyone. Maraming salamat ha. Kakain muna. Hindi pangalan si Tutoy, di ba?